Hi guys! Hi! We are Team Jaimitch. Ayan. So nandito kami sa PGC ngayon. Yes. Papunta kami sa isang fellowship. It's an exciting fellowship. Oo. Yung payong ayaw mo makisama. Papunta kami sa Tagpuan. Sa Uptown Bonifacio area. So pupunta tayo dito with friends and some of our churchmates. Bakit nga ba? Oo nga, bakit nga ba? Ayan. Ba't nga ba natin in-arrange to? So yan, we have to meet our bridesmaid and groomsmen. Ayan. And some of the other people in the entourage. Yeah. So bakit nga ba may bridesmaid and groomsmen? Uy, magandang tanong yan. Kasi tanong ko din yan. Okay. Okay, so kaya may bridesmaid and groomsmen kasi huminga muna tayo. Go. Okay, kaya may bridesmaid at groomsmen kasi during the ancient Roman period, ang maraming mga masasamang elemento. Nahigal po siya. Ayan. So, vengeful spirits. So, usually So-called kasi, na pinaniniwalaan nilang vengeful spirits. Vengeful spirits kasi usually yung mga kinakasal ay royalty. So basically, this is a pagan practice noon, no? Ayan. So, actually may set number yan eh. 10 dapat. okay. 10 bridesmaids, 10 groomsmen. So, kumbaga para siyang mga butler ng ng both parties. The reason for that is to ward off the vengeful spirits. And some of those parang revengeful na suitors. May jealous suitors. Yeah, okay. Anyway, so ang twist is they really have to dress the same. Yeah. Para malito daw yung spirits kung sino daw yung kanilang yung aatakihin, gano'n. aatakihin nila. Yeah, so, okay. at least pag hindi si bride or si groom, at Parang- least one of them. Parang sakripisyo, no? Ang sama. Pero nowadays kasi, yun nga, since the colors of the dresses are becoming available, kasi dati white naman talaga eh. So, katulad lang talaga nung sa bride. Oo, so identical dapat sila. Yeah, okay. That's basically the trivia or So, behind, bakit may no? ganon? Ayan. So, balik tayo dun sa question, syempre, bakit nga ba ulit mayroong bridesmaid and groomsmen? So, they are? They are, ayan. So, usually the bridesmaid and the groomsmen are the closest friends and family members of the bride and groom respectively. Yes. Yan. So, in short, mga best friend yan. So, Who are? Support system. Support system din siya. Yes. And aside from the support system din sila, may best man at maid of honor din. Which is probably, let's say, they're going to take the lead in terms of that. To assist and to do some of the stuff then regarding the wedding preparations and all that. Tapos yung sinasabi nilang parang pre-celebration, pre-wedding celebration. For the bride's side, it's the bridal shower. For the groom's side, it's the stag party. Ayan, okay. So basically, yun lang naman yung ating trivia for today. So ngayon, meet natin ang ating mga friends and yung ating mga abay. So, namin sila dito. So, yun nga no, by the way, eto na naman tayo sa Tagalog term. Sa Tagalog term, isa lang naman yung terms parehas. Term nila. Whether lalaki o babae, ang tawag sa'yo ay abay. Ayan. So, yun. So, Alright. usually ang label function yung abay ni bride or abay ni groom. Ayan. So, Pero, question din sa akin na, were there times na ang close ni lalaki ay babae, pero nandun sa bridesmaid, at ang close ni babae ay lalaki, pero nandun sa groomsmaid. May cases kayo? meron kayong ganon. So, comment nyo sa baba kung nyo yung stories meron ninyo, kayong kung ganon. may kakaibang abay placements kayo. Ayan. For now, sige, let's go in and nandito na sila. Tara na! Let's go! Ayan guys, so Hi guys. meron tayong vlog for today and the cast is here. Ayan. Ito yung ating cast. Yes, some of the cast. So meron tayong tanong dito for everybody. Ayan, since nandito naman na lahat. So ang tanong natin, dalawa lang naman na question. Ayan, hindi po quiz yan. So ito yung mic natin. So pass around na lang, no? So ang tanong natin is, ano yung tatlong bagay na remarkable sa either of
us, Either no? of Ano us. yung sa pagkakakilala nyo. Ayan. So, remarkable sa inyo, sa pagkakilala ninyo, sa bawat, sa, and yung ano kami sa inyo, gano'n. So, individually, ano kami sa inyo. Ayun. So, yan, umpisa na natin dun sa, sa best man. Sa best man, ayan. nagulat siya. Ayan, sige. Mic ka na. Siguro 3 words that best describes the two of them is actually, first is both of them are genuine, both of them are humble, and both of them are, wait lang, A few moments later. caring. So first, why genuine? Kasi kumbaga, yung pagkakakilala ko kay Jai during the college days, I'm thankful because yung person na naging best friend ko is still the same, even though we are different. We have different workplace right now, and at the same time, yung distance namin, no. Pero at least yung friendship, even during the time of pandemic, talagang hirap pag-travel na. Pero I can say na talagang genuine yung friendship, and even din siya, si Ate Mitch, kumbaga, no, para naging times 2 yung best friend ko. Kumbaga parang if I have him as para my spiritual brother, best friend, at the same time, meron ako spiritual ate rin at the same time, and a good friend. So I can say that they are also humble kasi they are willing to share whatever they can, and never will you feel na parang they are parang, uy, ito sila, and ikaw, ito lang. Something like that. And I do appreciate that. And finally, I can feel the concern sa kanila kasi whenever I have some hugots in life, I feel their presence and genuine na kanilang mga pangmalakasan tips in life. So, Yan mo kasi isave mo yan sa July 1, ha? yun lang. Yan lang kasi di ba may speech kami sa... May speech silang dalawa. Mabait po sila. Hindi. Kasi since naging ka-work ko nga sila, tapos si Mitch kasi, nung dating niya sa school, siya yung katabi ko talaga sa magka-table mate kami, tawag niya. Table mate. And then up to the time na umalis si Mitch, nag-uusap-usap pa rin kami. And then if I would describe these two person, ayun nga, unang-una mabait talaga kasi they can easily approach, no? Madali silang kausapin, uy Mitch, uy Jai, ganito, ganyan. Lahat ng mga tinatanong, lahat ng mga pwedeng i-ask sa kanila, talagang sasagot agad kahit sa messenger, wait lang, ganito, ganyan. Ayan. And then second, sila, parang listener. Yan. Listener sila kasi every time na nagve-vent ako talagang sa kanilang dalawa, and then they even invited me sa bahay nila, sa bahay ni Jai, no? Tapos doon ako nag-share sa kanila, and then talagang magbibigay sila ng advice na makakatulong talaga sa iyo. And lastly, parang nga silang love guru eh. And nagkatotoo din yung ship ko. Actually, inasar ko silang dalawa. Nung nasa faculty pa lang, talagang inaasar ko. Kasi si Mitch, sabi niya, ayaw daw niya ng sa kanya, mas bata. Sabi ko, what if si Jai talaga, ganon. Ayan, nagkatuluyan sila. Nagkatuluyan sila. Ilang years lang ga? 3 years. 3 years. Hindi naman wala. Yes. And then lastly, ayun, kagaya nung sabi ni Sir, no, very caring po talaga silang dalawa. Oh my God. May Gika siya. Scripted to. May ano pala yun? Ayun, very caring silang dalawa. Ayun, basta I super appreciate the both of them na kahit magkakalayo na, basta pag chinat mo sila, talagang sasagot silang dalawa. Mabilis silang mag-reply. Ayun. And I'm so blessed to be your maid of honor. Uy! So, ang representative ko lang ng ko kasi dito, brother. Wala akong brother eh. Ito yung brother ko lang. Kaya ikaw may katatlo. Si Vicky Bud. Hello. Sige lang. Base ko yung experience ko since recently ko lang nakilala si Mitch. So I'm basing my experience then from the person I grew up with, which is si Kuya Jai. One of the first thing that I can think of kay Kuya Jai is he's a very authentic person. Yung authenticity niya talaga yung una kong naiisip kasi parang there isn't anything just disingenuous from him. Parang anytime I hang out with him ever since nung bata pa kami. We always share the same interests and parang there isn't anything that we can hide from each other. Parang everything is just on the table pag kaming dalawa. Yun. Another thing is
they're both, I guess, nag-reflect na rin yung personality ni Kuya Jai kay Ate Mitch. So, naging adventurous kayo. Every time I see you, parang, you're always going out. Daming post dito. Yeah, and even before that, nung magkasama kami madalas ni Kuya Jai noon, madalas kaming we used to go out all the time and walk in various places na para lang yun lang, mag-walk lang kami to play Pokemon Go and all that stuff. Yeah. And ano pa isa pa? Oh yeah, you're both very positive because every time na nakikita ko talaga parang yung aura nung room, parang it's always positive. Parang hopefully that continues on to your marriage. Yun. Siyempre ni Ian, Miss Miguel. Yeah, yun. I wish ko na nga rin yan. Nice. Yeah. Sige. Na yung order natin. Ikaw na. Sige. Sige. Ikaw, mamili ka sa tatlo. In behalf of na lang? Ayan, Tatlo. Hindi, napansin ko lang sa dalawang to. Hello? Napansin ko kasi may time na umalis kami, tapos silang dalawa yung kasama ko. Ang caring nila sa isa't isa. Tapos yung simpleng alam mo yung pinupunasan niya yung, ganun pala si ate, parang ganun. Hindi, as a partner, na nakakatuwa, natutuwa ako, nagulat ako, ay ganun pala si ate as a partner. So parang cute naman nila. Tapos they complement each other. Yung personality nila, si ate kasi medyo makulit nagsasabay, sila, nagja-jive sila nung kulit, ganon. Parang, ayun, tapos, tatlo ba? Kailan ba tatlo? Couple shoot. A few moments later. Yung na-appreciate ko din kay Jai kasi paano ba? Hindi ko ma-explain. Pero kasi di ba nagpi-pitch siya, so natutuwa ako na nag-end up ka sa guy na godly. Yun lang. Dami naman godly sa Hindi kasi di ba, hindi ko ma-explain pero yun na yun. Yun, I have to go back to it na. Props naman. Siguro yun napansin ko. Napansin ko pag magkasama kayo, para kayong same person. Kumbaga, yun nga, kaya nakuha niya talaga Kasi yun yung napansin ko pag magkasama kayo. Parang masaya kayo, and kunyari, lagi kayo nagpo-post, ganyan. Napapansin ko, parang doesn't matter where you are, pero since kayo yung magkasama, lagi kayo happy. Lagi yung parang genuine yung yung ngiti nyo, gano'n. Tapos, ewan ko, nung kinuwento mo nung di pa siya naliligaw or maliligaw pa lang, sinabi mo yun sa akin Naalala ko yung bagong gising ako, sabi mo, may maliligaw ka or gano'n. Tapos, parang, okay, tapos parang, ngayon, nakita ko na kayo na, tapos kakasal na kayo, parang, masaya ka talaga, ate. Parang, alam mo yun. Happy for you. Line! Hi! Naka-on pa ba to? Parang dami na nag-text. Ikaw mahumawa ka. Dami na, hindi, okay lang, kaya ko to. Kaya ko na, oo. Kasi ito yung angle ko talaga Ayan. So, sorry, naging stand-up comedian joke lang. Hindi, siguro ako more of kay Mitch ang kasi di ko pa talaga din nakakasama or nakakausap si Jai. Hanggang fist bump lang kami. Mahirap naman kilalanin ng fist bump. Okay, ganito siya. Joke. Hindi naman. So, siguro para na lang din. Para pumasok kay Jai. Tapos tatlo kailangan, di ba? Sige, JAI na lang para tapos iba pa siya. May pa-acronym. Yan. So, siguro, ayun nga, more of complementary na rin. Pero si Mitch, ito kasi si Mitch, sabay kami lumaki. Physically, physiologically and physically sa Bethany, sa church, no? So, growing up din kasi sa Sunday school, sa church, ganyan. Oo, kumbaga,
isa ako dati sa mga Zimbabwe, yung mga Zimbabwe lang. Tapos nung naging iba yung kapag may involvement ka na with the ministries. So, ang pinaka naalala ko na bonding namin ni Mitch is yung first camp ko. Nawala pa si Sarah. Kasi 2006 kami nag-first camp. So, kumbaga, ang naano ko kay Mitch doon is jolly talaga siya. As a Jollibee sa McDo. Joke! Ayan. Jolly. Di, masayahin din. Oo, masayahin si Mitch. Parang mas parang magtataka ka kapag malungkot siya. Parang talagang Kapag sa camp, lahat ng tao sa camp, kilala siya. Yes. uy, ikaw na yung kapatid ni Mitch, parang gano'n. Tapos ikaw na yung kapatid ni Mitch. Parang binilin ako ni ate sa mga camp friends niya. Wala lang, yun lang. Gano'n ka jolly si ate. Oo, yun. So, kilala siya ng lahat. Kaya, malaking bagay yun kapag first time mo sa event, di ba? Para hindi ka sa lahat. Or yun nga kapag bago ka sa work, kapag may someone like Mitch na makakasama mo, ma-feel mo na welcome ka na dun sa place or magiging comfortable ka na. And then, nakaka-feel at home na. Kaya kahit first time mo meet si Mitch ng talagang hindi mo siya pwedeng hindi mapansin. Ayan. And yun, hindi siya pwedeng hindi mapansin. So yung letter A ko naman, hindi naman pwedeng wala kang mapansin. Ganon ka naman ka-attentive. Very attentive si Mitch sa details na ito yung puno, yun kulang, yung coke. Oo, sobrang tsaka ang galing talaga ng memory niya. Sobrang yung parang kunwari, pinreach to ni Pastor 2 years ago. Alam niya yung next point, ganyan. Actually, kahit hindi niya student. Oo. Uy, ikaw yung Correct. Diba? Next natin si Yes. So yan, very attentive si Mitch and kita naman natin kung gaano siya ka-attentive to details kahit sa pagpaplano ng wedding niya. And letter I, ano nga ba? Ano nga ba? Ay, nakalimutan ko. Hindi, sige, pasok na natin na, kasi yung attentive, talaga nandun papasok yung letter I as intelligent. Talagang matalino ka, Mitch. Parang, as a teacher, as a person. Kaya excited ako kapag maging wife ka na, maging mother ka na, ma-apply mo yung mga characteristics na yun, qualities na yun sa next season mo. So, I'm happy for you too. And sana mas makilala ko pa rin si Jai in the years to come. Thank you so much. Required bang puro positive sabihin? Hindi ko alam kasi parang, ano nga yung tanong? Ano yung gustong bagay? Remarkable sa'yo na pagkakilala mo. Isa lang yung positive pero yun na lang sabihin ko. The joke lang. Tulad ng binubulong ni Sir Jai kanina, alam mo na siguro yon. Alam niya na yon. Siguro siya lang magkukwento sa'yo, PPM ko na lang. Hindi, ang remarkable, si Miss Mitch, kay Mitch, ang masabi ko, yun nga yung sa memory mo. Lagi kami natatawa dun sa faculty. Kasi parang naging namin siya, receptionist. Kasi diba table mate sila. Pagpasok ng estudyante, parang, uy, di ba kapatid mo si ganyan na gumraduate nung last school year? Sabi ko, mas magaling pa siya sa registrar. Sabi ko, pati na lang siya mag-register. So, yun yung remarkable. Kaya, message ko kay Sir Jai, tuwing mag-aaway kayo, maaalala niya lahat yon. Kaya, wag mo masyadong, gagalingan mo lagi sa Oo. Hindi mo kailangan ng CCTV. Oo. Kay Jai naman, kami ang tag team sa faculty room. We're both WWE fan, kaya gusto ko nga sana pagpasok ng groups, may entrance music kami, gano'n, tapos may referee, may wrestling match tayo sa isang part. So, siguro sa anniversary nyo na lang natin gagawin yun, pag wedding anniversary. Pero bilang dalawa kayo, parang totoo pala yung opposites do attract, gano'n. For me kasi syempre, nakilala ko kayo sa faculty, hindi pa kayo, individually. Tapos yung the first time that I've met, parang dalawa rin kayo, alam ni Sir Jai, alam mo rin yon.
Hindi mo pa alam. Ayun, kwento niya mamaya. Kung paano kita in-introduce sa kanya nung ano, naalala mo ba yun, Sir Jai? Ayun. Dito yung kasi yung hindi pa nakagano. Hindi pa, oo. Hindi pa. Iba pa yung format nun, tapos parang reporting day pa lang yan. So, ayun, tapos classmate kayo dati, di ba? Tama? Schoolmate. Tapos parang nabalitaan ko, alam mo ba si ganyan. Oh? Ilang reaction ko, kaya ngayon, let's see how it will turn out. Parang hindi. Parang pangit yung sinabi ko. Kasama nyo kami sa journey. Parang may outcome na iba eh. Hindi. Ibig sabihin, kasama nyo kami sa journey. Kasi parang yung sabi ko, individually ko kayong kilala. Pero as one, yan. Malalaman ko pa lang siguro soon. O mas makikita ko pala soon. Ayan. Thank you. Galing. Sige. Actually po, mas first ko nakilala si Kuya Jai kasi kay Ate Mitch, pero yung first trait na naiisip ko thinking of them together is dun sa short time na nakilala ko si Ate Mitch is parang ano po sila, pares silang cheerful or ever smiling, ganon. Yung parang like, hindi nyo sila makikitang nakasimangot, lagi sila nakangiti. And yung second ko po is parang they are very friendly. Yung parang lahat ng person or like lahat ng people is kilala nila. Not in the bad way pala. Yung parang hindi naman sila yung pero parang lahat is binebefriend nila. Yung parang parang sa kanila siguro pag kasama nyo sila is kasama namin sila is parang walang naiiwan sa likod na parang the corner, sad, ganon. Walang ganon sa kanila and lahat ng tao kinakausap nila and everything kinakamusta. And yung isa pa is they're very faithful. Yung parang they always make God the center of their relationship, which is ideal. And sa akin, it's very rare na nowadays yung mga couples na they set God in the middle. And hanga ako sa inyo for that. So, Paano hanga? Paano hanga? Okay, so nauna ko po nakalala si Kuya Jai kasi Sunday school teacher ko pa siya nun. Mga 12 years old pa lang ata ako nun. Sunday school teacher ko na po siya. So, sa kanilang dalawa, siguro yung masasabi ko, just go with the flow silang dalawa. Kasi what kaya nasasabi? Sige, go. So, kasi nung parang una naming nakasama si Ate Mitch nung November 30 namin na Batangas trip. So, kasi nung una, ang in-invite ko lang si Kuya Jai. Kasi pang family lang siya, tas konting church. Tapos, nagpaalam si Kuya Jai kung pwedeng mag-invite si +1. So, sabi ko, go lang po. So, parang dun sa just go with the flow, hindi nila alam kung anong nangyayari sa kanila, pero yun na pala yung leading ni Lord na maging sila. Yung parang ganun. Kasi habang ina-explain nila yun sa youth fellowship namin, kasi dati online lang yung youth fellowship namin. So habang ina-explain nila yun, parang hindi talaga nila alam kung saan sila dinala ni Lord until na-realize nila na, okay, ito na pala yung will ni Lord. Ganun. So yun, just go with the flow. Next naman is adorable. Kasi sorry po sa mga adjective ko, yung brain cell ko, negative 999. So, adorable. Kasi kapag magkasama silang dalawa, parang may sarili silang mundo na ang saya-saya nila, gano'n. Which is, ang ganda kasi parang, sila, against the world. Gano'n ang peg nila. Yung you and me against the world, gano'n. Basta yun, pag napapansin ko sila, kasi minsan lang din pumunta si Ate Mitch sa church namin. So, kapag nakikita ko sila magkasama, parang talagang may world sila ng kanila. Pero approachable naman sila, ganun. And then last is inspirational. Kasi, yun nga, both teachers sila. And, nakapagturo na din si Ate Mitch sa amin ng youth fellowship namin. So, yung bagay yung knowledge nila sa yung devotion nila kay Lord is exceptional talaga, na makikita mo yun sa buhay nila and naki-carry out nila through their relationship, like nagpapalakasan sila sa Panginoon and such. So yun lang for me. Ikaw na.
closing remarks. May closing remarks talaga. Hindi, actually, sinasabi nila na malabong magka-love life ang mga teacher. Sabi lang nila yun. Sabi nila, ay, baka totoo. Hindi, totoo. Sabi nila malabong magka-love life ang mga teacher kasi sasalimuot daw ng ginagawa naming paperworks. kasi masalimuot yung ginagawang paperworks. Diba? Ayun. So, actually, sabi nga ni Pastor Knight to, diba, na na blessing daw na yung gano'n, nasa ganong masalimuot na profesyon ka, tapos nakahanap ka ng kalooban ng Lord. Ayan. So, actually, sinabi ko to sa sarili ko, ayoko ng teacher din. Talaga ba? Parang sabi ni, Hindi, sabi ko, ayoko ng teacher din kasi feeling ko, competition ko siya. Oo. Di ba sinabi ko yun sa'yo dati? Tas, sinabi ko pa sa faculty to, ayoko ng katrabaho. Kaya umalis ako. Masasabi ko na, huwag kayong magsasalita ng tapos. Yan lang naman. Ayan, sige. So, siyempre, tayo naman, di ba, magsasabi dun sa kung ano sila sa atin naman, yung ating mga kasama. Siyempre, di naman pwede sila lang. Di ba? So, sige, I'll start sa lahat na, sa pangkalahatan na. So, siyempre, si Ian, gaya nga nung nasabi nga, na si Ian is talagang best man, naging best friend ko talaga throughout the college days, na may kwento pa kami nito ni Ian na history, pero actually yun yung nag-test ng friendship namin sa totoo lang, diba? Parang to be very to have a friend or a best friend na naging parang nagpalakas din sa'yo spiritually kasi sa namin noon sa college days talagang siya din yung nakitaan ko na passion din na may sa Lord na concern din to every classmate that you have, and kami yung naging close talaga yung circle namin naging close kasi nga kumbaga hindi naman sa pagmamalaki, pero parang kami yung tingin nila before, parang these are the mga holy people, mga ganon. Parang technically parang ganon. Tinatawag siya father, di ba? Father. Di ba? Ginaganon. Pero yun nga, kumbaga doon ko din nakita na parang sa akin, kasi syempre ang sabi nga, di ba, sabi sa atin, magganap kayo ng mga kaibigan nyo na talagang hindi lang magiging kaibigan pero magpapalakas sa'yo yung spirit. Build up. And yun nga, throughout the years talagang naging si Ian sa akin. Talagang naging not just companion pero naging din, parang yung nakapag-share din ako sa kanya, 'di ba? Yung mga kung hindi lang siya yung nag-share ng mga hugot. Ako din, 'di ba? Mga hugot, yan mga sharing ng ganyan. So, yun nga it's a really it's very much a blessing to me na si Ian ay still nandito na sumusuporta and patuloy na matatag yung friendship namin. So kay Miggy naman, syempre ito talaga yung literal na naging little brother sa lahat sa lahat ng mga trip namin sa buhay, gaya nga sabi niya, lahat ng mga trip namin sa buhay, parang alam mo yun, since nasa isang maliit na compound lang kami, madami na kami naging friends na tumira din doon ng mga kapitbahay, tapos nagsilipat na sila lahat. Pero yan, throughout the years we eventually nung nagmamature, yun din na actually na-appreciate ko kay Miggy kasi parang throughout the years, di ba, syempre laro lang, ganyan, puro ganun lang, pero over the years yan, nung medyo nag-mature na, diba, parang nakakapag-usap na kami ng mga real talk na diba, mga ganun, yung what if, ganito yung mga plano, ganun, sa buhay-buhay, ganyan. So, yun yung na-appreciate ko din kay Miggy na, very approachable. Kahit na actually sila mama nagsasabi, very approachable, talagang, alam mo yun, you can talk to him even if he's quite busy, di ba? May mga busy days yan. So, and then very thankful kay Miggy for that, no. And yun, dun tayo sa dun sa mga sibs ni Mitch. Actually, nung first time na na-meet ko kayo, hindi actually na-meet personally ng lahat yung December 12, no, lahat yon, no, lahat December 12
yung nag-ano kami kila mama, yan. Nagsabi kami na, mama, okay. Tapos, si Sarah yung nami-meet ko online kasi sinasama niya ako sa sa career every Sunday night. Yun, so, na-meet ko na din si Doc Line noon, no, sa online, no. So, na-meet ko na din online. Pero, yun nga, very much appreciated yung pag-welcome nila sa akin in a way na parang, parang, hindi naman sa, pag hindi nila ako parang sino ba siya. But although syempre 'di ba parang yun naman yung pina-feel niya sa akin na welcome naman ako sa nila sa company nila, and with that I'm very blessed, at least ngayon may kapatid na mga kapatid na ako through her, di ba? Kapatid din, di ba? In a way, dumami yung kapatid ko. Ayan. So, may bago ng paboritong anak si Matt. Grabe naman. Hindi, pero yung, ayun nga, very ang natutuwa ko kasi sa inyo, especially yung kay Gian tsaka kay Matt, yung closeness nila. Syempre ako wala akong kapatid eh. So, yeah, di ba? Parang they're very close. No? So, yun yung isa sa na-appreciate ko na na bagay. So, yan. So, kay Doc Line, sana po, yun din, makilala ko din kayo more, no? Okay lang naman po yan dahil, sabi ko nga confident naman ako kasi yung company of people that, sabi ko, yeah, she's definitely somebody na, siguro din nila, magkaka-trip din nila Beach. So, sabi ko, yeah, it's somebody na, she's somebody na, siguro makakasundo ko din sa mga bagay-bagay din. So, yun nga, kila Sheila, tsaka kay Sir EM, kay Sheila, somebody na naging workmate ko nga din sa JR. So, totoo lang, isa sa naging namin is yung praise and worship. Yan, praise and worship team. Ayan. So, very ayan, patulong sa ganito. Actually, yung yung friendship doon sa faculty, kami din yan, kami. So, talagang kung ano yung trip namin sa buhay, gano'n, di ba, sa Riem. Tsaka, sa language yan. Tapos, yun nga, kay sa Riem, very tag team Yan. So, ito yung kakatag team ko nga sa sa faculty. Sa lahat ng mga trip namin, yung tipong pag nai-stress na gano'n, yun. yung tipong kakanta. Yung kinakanta na pag stress na kami sa Tapos ganyan. Tsaka yung nagigitara. Ayan, yun. Tapos yung random na jamming lang gano'n. Mash up, ayan. Tapos ang isa sa pinaka-unforgettable pag gabi, kasi kami yung closer ng faculty. Nagpi-pizza party kami. Di ba? Ayan, nagpi-pizza party kami nito. Kahit tatlo na lang kami sa faculty. Angels number 1. Magtatanong si Sir Ian, mga alas 5 na, gusto nyo bang, gusto nyo angels? Tapos, iba mag-uwi na, di, sige, more for us. More for us. Pero actually, may nangyari niyan. Kasi may mga kasabi kami umuwi. Na lang kami, 4 na lang kami. So, 2 box yun, di ba? 2 box. So, yung 2 kasama namin, 2 babae. So, sabi mo, paano tayo ubusin? Di ba? Wala kaming choice, tinubos namin yung So, yun nga, very approachable yan si Sir Ian. Actually, siya yung isa sa nag-welcome sa akin sa faculty noon. Tapos, yun nga, dito din ako natuto at saka na-inspire at saka na-encourage sa mga ito master editor to, tsaka director to. Ayan, very yan. So, galing lahat ng tinubos. Na-enhance yan yung isa sa ko. Siya yung nag-constructive, kumbaga nagbibigay ng constructive criticism sa di ba? Napatulong din ako sa kanya nung nagsimula ako mag-vlog ganyan. So, basically, yun nga, yung mga trip namin sa buhay yan, si Sir EM, alam niya yung mga namin sa faculty, yun nga, sa aming friendship, very thankful din ako sa Lord. Kasi hindi lang yung mga trip sa buhay, pati din, spiritual, nakakapag-usap din kami ng mga spiritual things, nakakapag-share din ako sa kanya, ng mga ganong bagay. And yun, nakakapagbigay din siya ng encouraging words namula din sa salita ng Lord. And yun, yung aking mga mga student / youth, ayan, yan sila Hannah, tsaka si Rowan. Yun nga, parang sa nila, sa sinabi nila, parang
na-feel ko na yung na-feel ni Pastor Nate na sabi niya, oh, ano dati si Jai, estudyante ko dati sa Sunday School. Diba, parang may sasabi, yung mga magsasabi na gano'n, parang kasama ko na sa ministry, yung gano'n, di ba? Parang very, may isip mo kung pero yung nila, yung buhay nila, very thankful ako kasi in a way, no, I'm part of that journey na sabi nga spiritual life nila. Spiritual life, no, na naging din nila ako, naging teacher sa Sunday School. And yung crucial na part na yon kasi is, 'di ba, pag sa Sunday School yun nga pag ikaw ang hindi mo grinab yung opportunity to mold these individuals, no, yun accountability mo sa Lord yun. So na very happy kasi very grateful na binigyan ako ng Lord ng pagkakataon na yun. And yung batch nila, actually nalulungkot din ako in a way kasi may mga ka-batchmates sila na wala na sa church, ganun. Hindi mo na alam kung nasa na sila, ganun. So nakita ko yung din nila, yung desire nila na maglingkod sa Lord. And siguro naging naging instrument din ako ng Lord. And ginamit din yung testimony ko, yung bilang example na maging din sa kanila, maging halimbawa. And very supportive sila, to be honest, no. Sa pag-umpisa pa lang nung youth fellowship, very kasi nag-reboot yung yung youth fellowship namin, and sila na yung nasa youth fellowship. And yun, their support is very important and very crucial na support kasi noon yung tipong mag-youth fellowship kayo sa umpisa ang dami, 'di ba? Pero after a while, unti na lang na unti, hindi na uma-attend yung iba. Tapos makikita mo din talaga sila na ako din, parang sabi ko parang pinagpipray ko, Lord, parang sana itong mga to hindi pagod kasi syempre nakakapagod din, nakikita mo yung iba wala na, so parang tatamarin na din, mawawala na yung motivation. Pero I'm very happy that they continued on sa ng Lord, no, sa yung binigay na ministry, sa calling din sa kanila. And yun, very thankful na ko na sila, ka-ministry partner ko na din sila. And sila actually yung sasalo ng youth fellowship ng pag-organize. Kasi lilipat ko sa couples. Hindi naman. Nagpaalam ako kay Pastor Knight, sabi ko sa kanila, pangako ko kasi sa kanila, kahit nasa couples na, sa youth pa din ako. Pusong pa din tayo. Pusong youth pa din. Oo, pusong youth pa din. Yes, ayun. So, ayun, punta tayo dito. Dami mong pagpapasalamat. Ay, oo naman, syempre. Dami kong pagpapasalamat kasi I didn't expect this to happen. Yan. Because actually sinabi ko sa sarili ko, Lord, may karapatan ba ako mag-settle? Kasi yung mga nakikita ko sa paligid settled na, ako hindi pa. Ayan. Pero the Lord has His wonderful way of orchestrating everything. Ayan. So I'm thankful for these people here. Part of them actually, ayan. So una sa lahat, kay Ian. So Ian, alam mo na to. So lang. Pero hindi. Siguro ang warm lang ng pag sa akin ni Ian kasi syempre di ba pag best friend sila lang mundo lang nila yon. Yan. So thank you for making me a part of that kasi dalawa na daw best friend niya. Sabi niya kasi sa amin may second best friend sa ako daw yun. Ayun, I also consider him like that. Yeah. Ayan. So thank you. Ayan. The next, si Miggy. Ayan. So, ayan, Miggy. So, it's a rare instance na nakikita tayo, diba? Pero I'm really glad that he's approachable. Yun talagang nilalapit niya yung sarili sa amin. Hindi siya yung tipong, yung ganon. Hindi si Claude yung sarili niya. Na, ayun, he's really great in terms of that. Tsaka, again, diba, they grew up together. And then, hindi ko siya nakita nag-harbor ng jealousy na hala, may ate meet siya si Kuya Jai, paano yun? Walang ganon. Meron din naman din daw siya. Meron din naman siya. Ayun. So, akala ko kasi, di ba siya, pag you grew up together, you'll feel na you're left out. Kasi, in a relationship na isa. Although nauna namang joke lang. Ayan. So, with my sips, nawala na isa. Ayan. So, I didn't expect hearing it from them since hindi kami nagkikita. Hindi kami nagkita. Yung tipong pag sa church, nasan si ay, di ko alam, pasensya na. Kasi, we live in different,
different places. Ayan. So, galing pa sila sa toong bahay namin. Ako, dito pa galing. Ayan. But, yeah, I'm really, yeah, we don't talk, really. Hindi naman sa we don't talk na hindi kami nagpapansinan. Sign language ba? Hindi naman sa we don't talk na hindi kami nagpapansinan. Pero yeah, sabi nga nila, their love is expressed in so many, in different ways. Hindi naman pwedeng laging sasabihin mo, I love you. Hindi naman laging, hindi naman laging hug, physical touch. Hindi naman laging, Pero yeah, I'm glad that I'm spending quality time with them whenever we're complete. And hindi ko alam na manggagaling sa kanila yung mga sinabi nila kanina. Kasi, kumbaga sa tao, I'm malimelight ako sa labas. Para sa bahay. Oo, sa bahay sila na may alam. Sila na. Hindi naman siguro sa low-key, yun. Hindi ka anong na-express, parang ganun. Oo. Kasi may iba tayong, may iba silang receiving points. Ayan, diba? And then, sige, si EM, tsaka si Sheila. Ano, may sabi ka, Jake? And then, kay EM tsaka kay Sheila, ayan. Si Sheila muna. Actually, si Sheila, sabi ko, Sheila, sabi ko, yeah, pag may dumating, di sige, pag wala, di wala. Ayun. So, yeah, buti na lang andun na tayo sa dumating. Di G. Yeah. Ayan. So, ayun nga. Hindi ko alam na shinip mo kami. Actually, there have been people shipping us in the faculty that we don't know. Actually, yung taga-guidance na yun, sino yun? Si Sir Charles. Si Charles. Sir Charles, sabi niya, ma'am, baka si Sir Jai na. Sabi ko, no. Hindi ko talaga. No talaga sagot ko kasi may Yun. Mga ganyan tanong. Ayun, sige. Kasi sabi ko nga, ayoko ng may age gap. Kasi lalabas cradle snatcher ako. Grabe naman. Hindi, totoo. That's the Actually nga, ayoko tinatawag niya ko ate outside. Kasi sabi ko, no. Kasi it's pag galit siya sa akin, natawag ko siya ate. Joke. O pag ako nagalit, Sige, ayan. So, to answer the question, what changed my mind? Kasi, Instant ba? May instant? Or parang medyo nag-add up. Oy, thank you for that wonderful question. Ikikwento ko yan. So, actually, every time na lalabas kami yan, sila Sheila, tapos si isa, yung paid sponsor, si Josh, they always bail out. Sabi nila, kasi lalabas kami Saturday, so parang 4 kami. Syempre sa Maynila ako, I'm really taking the time to really meet them. Kasi hindi pa nila nakikita yung BGC, so dito yung dito kami lagi nagyayayaan. But then they bail out and they said, Mitch, pasensya na, hindi pwede, ganyan. And then sabi ni Jai, diretso ka na dito, sige na. Tuloy na lang natin. So, naglakad-lakad kami dun sa high street, ganyan. O kami na lang. Yung nag-picture-picture pa nga kami. Naiya pa nga ako sumama sa picture noon. Talaga nila yun. Ha? Ewan ko. Hindi kasi... So, naiya pa ako sumama sa picture noon kasi parang, alam mo, may issue kasi. Dito natin lagay. Ayan. Hindi kasi feeling ko kasi may issue. Diba? Feeling ko kasi feeling niya may issue kasi, 'di ba? Alam niyo na, sinasabi nila a boy and a girl cannot be in a photo na hindi kayo. Yan. So, naiya pa siya. Pero nung nagpi-picture kasi I'm really a bizarre person na sabi ko, picture tayo dito. Siya naman, G lang. Tapos sabi ko, nauubos ba pasensya nito? Kasi hatak dito, hatak doon, picture dito, picture doon, aya dito, aya doon, bili ng kape dito, bili ng kape doon. Yun lang. Tapos parang tapos sabi, kasabayan kayo ng trip. Parang ganun. Tapos then he asked me, sabi, okay lang ba, mag-YouTube tayo, mag-ganto tayo, let's ipon money so that we can travel together. Walang kami niya na, walang kami. Sabi nga niya tara ipon tayo para magbudol shopping tayo, ganyan. Parang longing kasi ako noon sa ganyan, yung parang trip ko sa buhay na mag-vlog. Pero parang wala akong motivation. Tsaka may iba yung may kasama. Kasosyo, yan. So parang, gusto ko din, pero hindi nag-materialize yung YouTube channel ko. Tapos yun, sabi ko, sige, go. Okay lang. Pundar lang naman budol lang naman This year. Ha? Yung nangyari na yan ng BGC. That's 2021. So, October yon. And then, syempre, sige, I got confused. Sabi ko, if you're a mature person, you'll know na hindi siya ginagawa ng friends lang.
ayan na, yung mga feeling natin, uy, ano, ganyan. Oo, yung mga, Our Lady of Assumption kayo dyan. Yung tipong, kasi mature ka naman eh. Tapos sabi ko, meron ba't gano'n? What's this? Ganyan. Then, syempre, pinag-pray din naman. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ganyan. I'm really confused. So sabi ko, Lord, kung hindi to clear, wag na lang. Yan. So, the rest is history. So, yung sinasabi ni Hannah na November 30, yan, totoo yun. Di ba? Yung November 30, the plus one thing, na they didn't expect na ako yun. But they were thinking na, yun. Di ba? Actually, may kwento pa yan. May kwento yan kasi nag-chat ako kila Sir Ian. Naalala nila Sir Ian pa yan sigurado. Nag-VC pa kami noon, parang inaasar, sino yung diba Sir? Yeah. Sila JJ, naku, ano yan parang, kasi na-share ko din sa kanila yun na pupunta sa sa Batangas Youth Fellowship, tapos sama ko. Hindi ko pa nga binabanggit na siya yun. Ako kasama. So parang inaasar na nila ako. Nila Sir Ian. Parang kaya kailan tayo? Or kayo na nun? Hindi pa po. Yung actually, sige, ikwento ko yung side ko naman. Wala talaga akong intention na ganun. Pero may na din sa akin, parang it's brewing na din. So, hindi ko lang alam paano ko siya i-channel out. Para masabi, parang ganun. Kasi parang, ang hirap naman, sa phone lang or sa syempre, yung usap lang na casual na. Although, yun nga, isa sa, din yun. Nag-google pa nga kami. Pero, ang doon, ang pinaka... Nag-google pa kami. Oo, yan. Oo, yung ganun. So, ang parang siguro trigger nun, kasi nag-island hopping, parang ganun. Hapon na siya banda, so malapit na yun umuwi. Island hopping. Tapos parang, lang ako, parang on the... Yeah. Just one as a friend. Yes. But everyone around is parang sinasabi, girlfriend mo ba? Ganun. Siya na ba yun? Pero before that plus one as a friend, hindi pa kayo nagkaroon ng dato? Wala pa naman. I'm planning to ask, pero... Ayun, sa kanya. Yeah, I got scared. So, pero may plano na daw siya. So, ako, ang ko nun, nung pabalik, mag-isa lang ako doon sa parang front nung, tawag doon nung sa bangka. Oo, sa bangka. So, parang nakatanaw lang ako. Basta parang reflecting, parang ganun. Tapos, just one thought that came up na parang reflection on the horizon. Sabi ko nga, pag ang naman, parang hindi mo alam kung saan pupunta yung boat or pag parang directionless ka, 'di ba, pag nasa gitna. Pero alam mo may pupuntahan. So parang ang naging parang nag-pray lang din ako sa Lord noon. Na hindi naman ako nanghingi ng sign, pero sabi ko, Lord, kung anong opening or anong opportunity na pwede ko masabi, kasi parang din, it's quite brewing na din. Nagtatanong na din ako sa sarili, ano ba to? Talaga, totoo ba yan? Ganun. So, ang ko nun, yun lang, opening, kahit anong opportunity. So, hindi ko rin talaga alam kung paano kumilos yung Lord nun. Kasi, yung next story is on her, perspective. Kasi, yung susunod na eksena doon, kasi hindi ako nag-shower, so okay, sila yung pumila dun sa Oo, grabe naman. Dagat naman yun, dagat yun. So yeah, dagat. Tubig dagat yun. Tubig dagat naman. So hindi yun swimming pool. Joke. So, parang siya, nagtanong siya nung paalis na, sabi niya, may tatanong ako sa'yo. So sabi ko, alam ko na. Kasi sa pa-triggered na. Oo, ayun, alam ko na. Kasi yung kawaii nila, tinanong ko, sabi, ate, getting to know ba kayo ni Kuya Jai? Tapos tinawalan ko lang, sabi ko, alam mo, ang funny mo, bakit? Sabi niya, hindi kasi every time na nakita ko kayo, yung sinabi niya lang din. Ginamit pa niya yung message ng anniversary speaker nila na, you find someone who compliments you. Sabi ko, ha? Alam mo, sabi ko, if you want to know the truth, you ask your Kuya Jai, not me. Tapos sabi ko, hindi, magtatanong na ako kasi for sure hindi niya tatanungin. Yun. So, yun. That time, sabi ko, nung sabi niya, may tatanong sa'yo, sabi ko, wag dito kasi parang alam ko na right away. Right away sabi ko, wag dito kasi syempre gusto mabayla kami. Sabi ko pagbaba na lang, sabi ko. So sabi ko yung tipong dun sa biyahe niyo, parang that's the longest, parang paano ko sasabihin mga gano'n. Yung tipong sabi ko, paano ko yung sasabihin to, no? Oo. Tapos, parang yung tipong, parang around 1.5 hours siya na biyahe. Yung tipong,
yung parang ang dami mo nang naisip, dami mo nang scenario na na-play sa isip mo, parang gano'n. Rehearse ka na ba na sasabihin mo? Actually, hindi ako makapag-rehearse kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Ayun, sige. So, ayun. Ayun, tuloy. Ayun, Masasabi mo. pag bumalik sa akin, sabi ko, Jai, may nagpapatanong. Kasi may nagpatanong naman talaga. Sabi, ano yun? Pero ano mo na Hindi nga totoo. Sabi niya, pero gusto ko din tanongin. Sabi ko, may nagtatanong, ano daw ba tayo? May memorable ano nga yun eh. Tapos nagkwento siya. Nag-contextualize pa, no? Nag-contextualize pa siya. Mula sa SM Ora hanggang dito sa may... Dito! Dun sa may ano? Doon Sa may Victory Road. Victory Road. Dun sa may Victory. So doon siya nag-ganon ka? Ang sabi niya, Sa may STI pala. DTR, yan. Define the relationship. Ayan. Hindi kasi sabi niya, alam mo kasi ganito, bla 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 bla, dami niya sinabi, bla 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 bla. Pagtawid na, bago kami tumawid galing market, sabi niya, kasi actually yung hinahanap ko, nasa harapan ko na pala. Kasi yun nga, diba sinasabi sa'yo, diba? Oo. Sabi sa'yo, attentive din sa picture. Kaya nga, diba? Hindi. Pero kasi I have something in my mind na rin. Sabi ko, hindi, pag iba yung sagot niya, regardless of where we are, iiwanan ko siya. So, sa kayo, taxi, regardless. Parang eksena sa pelikula, no? Ayun. And then, sabi niya, would you consider? Sabi ko, yeah. And then, Tinanong mo siya as plus one, kumuha siya as a friend. Oo nga. Meron na din. Something na. Kasi na-confused na ako eh. Kasi sabi ko, hindi normal to. Pero parang nag-venture ka din dun sa possibility. Hindi ka sasama kung ayaw mo eh. Sabi din ni Pastor Nathan. Sumama na Sabi din ni Pastor Nathan. Person, it's not a place. No. Nox. Ayun. Pero naging kayo, January 1, yeah. Pero yun yung, kumbaga, sa 1 month. Parang may seed na ano na. Actually, ilang linggo nga lang yun. Pagkata siya paalam kay mama. Oo. Decidido na siya sa buhay niya. Kasi sabi ko, what's with this naman? Kung alam mo naman nang saan pupunta. Diba? And actually, there are people asking us, that's too quick. 2 years. Diba? You haven't gotten far along yet. Kasi sabi, diba? You said nga, May ibang shorter, iba nga, surprise. Diba? Ayan, sige, balik tayo. Pero yeah, with EM and Sheila, ayan, we have been with them. Yung random encounters commercial na, yung minsan magkikwento, di ba, Sir Ian, alala mo, yung nagkwento si Ma'am, yung mga throwback na yun, yung parang, everybody gets to jive in, and then we yan. Ayan. Yung naalala mo. Yung naalala mo. Si Ma'am Christina ata. Si Ma'am Christina, oo. Pantas na kanina ng JR kaya. Ayan. And then, with Hannah and Rowan and the rest of the youth, ayan, thank you for welcoming me. Ayan, hindi ko talaga alam. Oo, kasi actually nauna sa inyo si Jeremy makapansin na bakit nandun ako at bakit ano ginagawa ko doon. Pero there have been people noticing daw us nung youth fellowship kasi yung mentor niya, si Pastor Knight, tsaka yung asawa niya, di ba nag-testimony sila Ma'am Susette? And then Ma'am Susette was thinking na, anong meron sila? Sa kanila, Ayun. And then, I didn't know that everybody else has that brewing thought. Pero thank you kay Actually, I really miss the of ministering to people like them. Kasi malapit na 5 months. Kasi sabi ko, ayun, oo nga. Kasi ang desire ko din, kasi sabi ko I would always want to yung experience ko i-share ko sa kanila in a Christian perspective na especially relationships. Na kasi dati naririnig ko lang to, nai-inspire lang ako. Ako gusto ko din na ibubuhos ko din sa iba. Ayun. Which is a learning experience. Na, hindi na, actually, yung sinasabi nila, di ba, every story is different. Di ba? God has written us, every one of us, a different love story. So, ayun. Us is really one of a kind kasi hindi naman namin alam talaga. Kasi actually, ito, sasabihin ko sa inyo, may iba kami pinagpipray na unknown.
nag-pray lang kami kay Third Lord. Lord, person. sana dumating Third person. Kung sino man si yun. Dawan. Yun. Kung sino man yun. We were praying for somebody unknown. Iba yung Unknown. kanya, iba rin yung akin. So sabi namin, Lord, sana, tapos ito pa, ginajoke ko pa siya, sabi ko, uy, pag dumating si Dawan, sabihin mo sa kanya, ganito, ganyan, ha? Ayan. Pero yeah, siya pala yung pagsasabihan niya, sabihin niya pala. Ayun. So yeah, I'm really grateful for the presence of everyone, and yeah, hopefully, hindi ito yung first and last na mamimit. Plus yung mga wala dito, mamimit niyo rin naman sila in due time. Yes. Ayan. At thankful din ako sa dalawang kapatid ko. Ayun. Tinakas niyo pa yung... Actually, si yung Sarah sasakyan din. na. Yes. At saka kay Sa. Yeah. Ano pala Ano pa yun? Ano sabi ni Daddy? Joke. Hindi, actually si Sarah, yun. Dito lang yung trabaho Oo, niya. dyan lang siya. Yeah. Oo. Kaya siya naka-chef. Ano? Demi-chef sa gallery. Yun. So actually sabi... Awid lang. I didn't know that they really confirmed. Kasi, Very, yeah, Gian has work, but yes. she filed a leave for tonight. Papasok ka pa ba mamaya? Okay. Ayan. So Matt is busy with the busy season. Yeah. People from the firm know that. From different firms know that. Si Sarah sabi niya, ate, dadaan lang ako. Sabi ko, mag-half day ka na. Actually, hindi nga daan eh. Tagal din niya dito. Tagal niya din. Very, Actually, she was mouthing na ayaw na niya umalis. Yeah. Oo, but yeah, she really has to. Yun. But yeah, I'm really thankful for the presence of everyone kahit naligaw silang dalawa. Oo nga eh. Sila pala yun? Sa video call na yun. Oo. Sila yun. Sila. Yung, walk. Oh, naligaw din daw sila. So, yeah. Oo, sakay na pa. Medyo ano lang din talaga tong... Sakay na palpad sa 11th. As apta dito sa ano... Sa 11th Street. Lumiko kayo doon sa may flyover, sir. Pwede naman. Doon na madaan. Wala. Ayun. Okay. Ayan, so to cap this off na ba? Kasi para maubos na yung yeah, so to cap this off, ayan, thank you so much for joining us. Ayan. Ano pa ba? Sasabihin follow ko. And subscribe. Like, follow, share, subscribe. Team Jymich Official. Yes. At saka, please do us a favor. Wala namang bayad to. Paki-invite your friends. Diba? Yes. Ayan. So, yeah, this actually cap off na natin to, no? And yeah, we're going to yung mga gusto pang mamasyal sa labas, G lang kayo dyan. Picture kayo. Actually, nakita ko nagka-picture sa poste. Poste talaga, no? Hindi, di ba yung may intersection? Intersection. Ang linis nun, di ba? May nagpa-picture tumayo dun sa may stoplight. Oo. Baka may mga Uy, may nakikita. Di ba? Minsan, may nagtitiktok dyan. Oo. Ganda kasi. Ayun. Ayan, sige. Yeah. O, ano? Ayos. Yung price natin, di na ulit na. So, yun. Hello guys. Yan. We're done with everything that we have talked about. Yung mga fellowship, yung usapan, kwentuhan, tawanan. All of those ay sa grace ng Lord tapos na. Ayan. And nakauwi naman ng safe yung ating mga friends and families, mga guests, visitors. Ayan. So, yun. Thank you very much for supporting this vlog. This is quite a long vlog actually. Yes, oo. So yeah, whether you are present today and dun sa mga hindi present, we know na yung reasons nyo ay very din naman. Understandable. Yung iba nagkasakit. So get well soon everybody. And see you ulit sa mga next na fellowship, next vlog. Abangan nyo po and thank you very much for supporting. Please like and share again. So, yun.